Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na nawalan ng malay sa dalampasigan. Ang pangalan ng bata ay Reyna. Nang siya ay magising mula sa kanyang pagkawala ng malay, nasaksihan niya ang isang kakilakilabot na pangyayari sa kanyang nayon. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang minassaker ang mga taga-nayon, kabilang ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang lalaking nagngangalang ito. Lumapit siya sa grupo at handa nang barilin si Reyna, ngunit biglang nagbago ang kanyang isip. Naramdaman niya ang awa sa bata. Sa halip na saktan si Reyna, nilabanan niya ang kanyang sariling grupo. Nasuya na si ito sa matagal na panahon na naging makina siya ng pagpatay. Lumipat ang eksena sa isang babaeng nagngangalang Shinta sa kanyang bahay sa Jakarta. Nagising si Shinta at nakakita ng mga bakas ng dugo sa kanyang banyo. Laking gulat niya nang naroon si Reyna at si ito. Inalagaan ni Shinta ang mga sugat ni ito. Tinanong niya si ito kung nasaan siya nitong nakaraang 3 taon, dahil akala niya'y patay na ito. Maya-maya, dumating ang matagal ng kaibigan ni ito na si Fatty matapos tawagan ni Shinta. Tinanong ni Fatty kung bakit tumalikod si ito sa triad alang-alang lamang sa batang iyon. Sumagot si ito na kung si Fatty ang nasa kanyang kalagayan, ganoon din ang gagawin nito. Tinanong ni Fatty kung ano ang plano ni ito, dahil siguradong alam na ng triad ang kanyang pagtataksil at tiyak na huhulihin na siya. Ayaw ni ito na madamay sina Fatty, Shinta, at iba pa. Ang kailangan lang niya ay pera. Hiningi din ito kay Fatty na magbigay ng bagong pagkakakilanlan para sa kanya at kay Reyna, dahil balak niyang tumakas kasama ang bata. Hiniling din ito na itago ni Fatty ang kanyang pagkakakilanlan mula sa kanyang mga kaibigan sa Jakarta. Binanggit ni Fatty na kakaunti na lang ang natira sa kanyang mga kasama, tulad ng pinsan niyang si Wisnu at si Bobby. Ngunit tinanong niya kung nasaan si Arian. Si Arian, isa sa kanilang mga kaibigan, ay lumipat na sa Macau. Lumipat ang kwento kay Arian. Siya ang namamahala sa isa sa mga nightclub doon at sumali na sa triad. Nakatanggap siya ng ulat na isa sa mga customer ang nanakit ng waitress. Hinarap ni Arian ang customer at kasama ng kanyang mga tauhan ay binugbog nila ito. Pagkatapos noon, nakatanggap si Arian ng tawag mula sa isa sa mga miyembro ng SIX na si Chin Woo. Sinabi nito na isa pang miyembro ng SIX ang nagtaksil sa kanila, at iyon ay si ito. Inutusan ni Chin Woo si Arian na puntahan siya sa Jakarta. Sa kanyang paglalakbay, nagbalik tanaw si Arian sa kanyang nakaraan kasama si ito, noong sila ay parehong sumailalim sa initiation bilang mga miyembro ng triad. Pagdating niya sa Jakarta, sinalubong siya ng 2 babae na sina Alma at Elena, na nasa ilalim din ng pamumuno ni Chin Woo. Habang nasa daan, ipinaliwanag ni Chin Woo kay Arian ang tungkol sa massacre ng triad sa nayon, dahil natuklasan nilang may mga taga-nayon na nagnakaw ng kaunting droga mula sa triad at ibinente sa iba. Ngayon, nag-aalala ang triad tungkol kay Reyna dahil siya ay buhay na saksi sa massacre na iyon. Kaya dapat siyang patayin. Binanggit din ni Chin Woo na may plano ang triad na palawakin ang kanilang negosyo sa Jakarta, at si Arian ang pagkakatiwalaan kung sasama siya sa pagpatay kina ito at Reyna. Samantala, binalika ni Bobby ang nakaraan, kung paano iniwan siya ni Arian at ito. Isa sa kanilang mga kasamahan na si Johan ang nagnakaw ng kanilang pera at nagtayo ng sarili niyang imperyo gamit ang isang butcher shop. Bagaman siya ay nagbebenta ng droga at naging bahagi rin ng Triad Network, pumunta si ito kay Johan upang bawiin ang kanyang pera dahil kailangan niya ng pondo para makatakas. Ngunit nakatanggap na si Johan ng impormasyon tungkol sa pagtataksil ni ito at inatas ang ipaalam agad sa triad kapag nalaman ang kinaroroonan ni ito. Nang matiyak ni Johan na nasa paligid si ito, tinangka niyang kunin ang isang armas ngunit inunahan siya ni ito at agad siyang inatake. Itinutok ni ito ang kanyang baril kay Johan upang hingin ang kanyang pera. Biglang umatake ang mga tauhan ni Johan kay ito at nagkaroon ng matinding bakbakan. Matagumpay na napatay ni ito ang mga tauhan ni Johan hanggang sa dumating ang mga pulis na dinala ng triad upang hulihin siya. Sa gitna ng putukan mula sa mga pulis, napatay si Johan. Samantala, binisita ang apartment ni Fatty ng isang grupo ng mga tauhan na ipinadala ng triad. Alam ni Bobby ang kanilang pagdating kaya agad niyang inutusan si Shinta at Reyna na tumakas. Pinatay ni Bobby ang ilan sa mga tauhan ng triad sa elevator bago siya nagtuloy sa apartment ni Fatty. Nagtago rin siya ng isang metal na plaka sa kanyang kasuotan. Pagpasok niya, nakita niyang tinatakot si Fatty ng grupo ng mga tauhan ng triad, kaya nagkaroon ng madugong labanan. Pinatay ni Bobby at Fatty ang lahat ng kalaban sa loob ng apartment. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok muli sa pinto. Pagbukas ni Bobby, isa na namang grupo ng mga tauhan ang dumating at muling nagkaroon ng laban. Samantala, si ito na muling nakabawi ng malay ay inatake ang mga pulis na ipinadala ng triad.
Matagumpay siyang nakatakas mula sa mga pulis at nagtungo sa apartment ni Fatty. Nang malaman ng triad na nabigo ang kanilang mga tauhan na patayin sina Fatty at ang kanyang mga kasama, iniulat nila ito kay Chinwoo. Inutusan ni Chinwoo ang triad na direktang pumunta sa apartment ni Fatty upang patayin sina Reina at ang iba pa. Pagdating nila sa apartment, pinatay nila ang sarili nilang mga tauhan dahil wala ng silbi. Biglang sinabi ni Bobby kay Fatty na sapat na ang kanyang nagawa. Nilabanan ni Bobby si Elena ngunit matapos ang matinding labanan, napatay siya ni Elena. Samantala, si Wisnu, ang pinsan ni Fatty, ay napatay rin habang nakikipaglaban kay Alma. Labis na nalungkot si Fatty sa pagkamatay ng kanyang pinsan. Nang tatapusin na sana siya ni Alma, biglang dumating si Arian at nakialam, nagawang pabagsakin si Alma. Dahil dito, pinaghinalaan ni Fatty na si Arian ang nagbigay ng impormasyon sa triad tungkol sa kanyang kinaroroonan, dahil bukod kina ito at Bobby, wala nang ibang nakakaalam kung saan siya nakatira. Ipinaliwanag ni Arian na wala siyang ibang pagpipilian. Inalok pa niya si Fatty na bumuo sila muli ng grupo, ngunit tinanggihan ni Fatty ang alok at umalis kasama si Reina. Habang papaalis sila, inatake sila ng triad. Nagawang patayin ni Fatty ang ilan sa mga tauhan ng triad. Inutusan niya si Reina na magtago dahil balak niyang harapin silang lahat mag-isa. Ngunit sa huli, napatay din si Fatty ng triad. Pagkatapos noon, biglang pinaputukan ng isang hindi kilalang tao ang grupo ng triad at napatay silang lahat. Ang taong iyon ay kilala bilang The Operator. Pagkatapos ng insidente, umalis siya. Dumating si ito sa lugar at napilitan siyang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Labis siyang nabalisa. Nilapitan siya ni Reina at agad niyang isinama ang bata. Pinayuhan din niya si Shinta na umalis ng Jakarta. Pumunta si ito sa bahay ni Shinta upang magpahinga. Samantala, nakipagkita si Arian kay Chinwoo. Galit si Elena dahil inatake ni Arian si Alma at handa na sanang lusubin si Arian, ngunit pinigilan siya ni Chinwoo. Ipinahayag ni Chinwoo na bukod sa pagpatay kina ito at Reina, tinarget din nila sina Fatty, Bobby, at Johan na kilalang mga kaibigan ni Arian noon. Sinabi pa niya na ang pagiging miyembro ng Six ay hindi kinikilala ang pagkakaibigan. Binigyan ni Chinwoo ng isa pang pagkakataon si Arian upang patayin sina ito at Reina. Kapalit nito, papalitan niya si ito bilang bagong miyembro ng Six. Pumayag si Arian kapalit ng kontrol sa buong harbor area at drug distribution na dati ay hawak ni Johan. Inutusan siya ni Chinwoo na tawagan si ito at anyayahan ito sa headquarters ng triad sa Pantalan. Samantala, nasa bahay naman ni Shinta si ito nang biglang dumating ang isang bisita, ang operator. Dumating siya upang patayin si ito, kaya nagkaroon ng sagupaan. Nagawa niyang pabagsakin si ito ngunit bago niya ito barilin, nagmakaawa si Reina na huwag patayin si ito. Ipinaliwanag ng operator na inatasan siyang patayin ang mga miyembro ng Six. Tinanong niya kung hindi ba miyembro si ito. Ipinaliwanag ni ito na ang pagiging miyembro ng Six ay katumbas ng pagiging isang makinang pamatay. Ngunit nang makilala niya si Reina at makita ang pag-asa sa isang maliit na bata, nagkaroon siya ng bagong pananaw at nagpasya siyang magbago. Kaya niya ipinagkanulo ang kanyang grupo upang iligtas si Reina. Narinig ito ng operator at nagpasya siyang huwag nang patayin si ito, dahil hindi na ito kabilang sa Six. Pagkatapos noon, bigla siyang nawala. Samantala, nagbalik tanaw si Arian sa nakaraan ng komprontahin ni ito si Bobby dahil nakikipag-ugnayan ito sa triad, na maaaring makapahamak sa kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Bobby na ginawa niya iyon upang matulungan ang kanilang grupo sa pinansyal na kahirapan. Dahil dito, napilitan sina ito at Arian na sumali sa triad upang mailigtas si Bobby at ang kanilang grupo. Sa Pantalan, muling nakipag-ugnayan si Arian kay ito at inanyayahan siya sa kanilang dating hideout. Muling nagpakita ang operator kay ito. Ipinaliwanag niya na inatasan siyang patayin ang mga miyembro ng Six, ngunit dahil hindi nakabilang si ito, hindi na siya target. Binalaan niya si ito na naghihintay na si Chinwoo kasama ang mga puwersa ng triad at si Arian. Hiningi ni ito na protektahan ng operator si Reina, dahil patuloy siyang hahabulin ng triad. Determinado si ito na harapin si Arian at tapusin ang lahat. Dumating si ito sa Pantalan na may nakatagong proteksyon sa kanyang kasuotan. Pagpasok niya sa headquarters, sinalubong siya ng mga tauhan ng triad at agad siyang inatake ng 12-dosenang kalaban. Samantala, papalapit na kina Reina sina Alma at Elena upang patayin siya, ngunit inatake sila ng operator. Pinatay niya ang karamihan sa mga tauhan ng triad, hanggang sa sila na lang dalawa ni Elena ang nagharap. Naglaban sila hanggang sa kapwa sila bumagsak, at kalaunan ay napatay rin ni operator si Elena. Samantala, matapos patayin ni ito ang mga tauhan ng triad, hinarap na niya si Arian.
Sinisi siya ni Arian sa pagkamatay ng kanilang mga kaibigan at sinabi rin niyang balak niyang palitan si Ito bilang miyembro ng Six. Binalaan siya ni Ito na ang Six ay walang ibang dala kundi kamatayan at ginagamit lang siya ni Chinwoo. Nagpasimula ng laban si Arian at nagkaroon sila ng matinding sagupaan. Tila lamang si Arian at sunod-sunod na inaatake si Ito. Ngunit sa huli, nagawang baligtarin ni Ito ang laban. Nasa punto na siya upang patayin si Arian ngunit nagbago ang isip niya at piniling umalis na lang. Habang papaalis siya, binaril ni Arian ngunit hindi tumama. Pagdating ni Chinwoo, ipinahayag niya ang pagkadismaya kay Arian dahil nabigo itong patayin si Ito. Sinabi niya na nagkamali siya nang ipadala ang isang tigre upang patayin ang isang dragon. Tinangka ni Arian na barilin si Chinwoo ngunit naubos ang kanyang bala. Dumating ang 6 na tauhan ni Chinwoo at pinagbabaril siya hanggang mamatay. Samantala, dinala ng operator si Reina sa pantalan upang muling makita si Ito. Ipinakita ni Reina ang kanilang passport at niyakap si Ito habang umiiyak dahil ayaw niyang mahiwalay muli sa kanya. Ngunit pinili ni Ito na paalisin siya at sinabihan na umalis. Kinabukasan, kumaway si Reina bilang pamamaalam kay Ito. Pagkatapos noon, sumakay na sa kanyang kotse si Ito. Habang naghahanda na si Chinwoo at ang kanyang mga tauhan upang barilin si Ito, biglang ipinarada ni Ito ang kanyang kotse diretso sa mga tauhan ni Chinwoo. At doon nagtapos ang pelikula. Isang napakalupit na cliffhanger ending. Natalo ba ni Ito si Chinwoo, o baliktad? Hintayin na lang natin kung magkakaroon ng sequel ang pelikula.